Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang tricycle driver matapos nitong pumailalim sa isang pampasaherong van sa Pasig City sa Iloilo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang driver ng tricycle nang bumailalim sa commuter van sa Barangay Punong, Pasig City, Iloilo noong New Year's Day. Ayon kay Police Captain Maria Rosario Miranda, Deputy Chief ng Pasig City Police Station, huminto sa tabi ng daan ng tricycle driver na si Edmar Parenias ng Pototan, Iloilo upang damputin ang sunglasses niya na nahulog. Hindi nakita ng driver ng van na si Noriel Simba ang tricycle driver kaya kanyang nabangga. Mabilis ang takbo ng van ayon sa pulis. Hindi naman nasugatan ang 10 taong gulang na anak ng namatay na kasama niya sa tricycle. Nasa police custody na ang driver ng van habang hinihintay ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ng kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Aini Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng mag-asawa nang sumabog ang tangke ng LPG o Liquefied Petroleum Gas sa Sitio Lagasan, Barangay Tinampaan, lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ang mga biktima kinilala na si Marvy at Junjun Biong, pawang mga residente na nasabing lugar. Ayon kay Senior Fire Officer 4 Archie Espanyo, acting City Fire Marshal ng lungsod ng Cadiz, base sa salaysay ni Junjun, habang naninigarilyo ito sa loob ng kanilang bahay at inihagis ang upo sa labas ng kanilang bahay at nakalimutan nito na nandun din ang tangke ng LPG. Napagalaman na ang tangke ang ginagamit umano sa illegal na pag-refill ng butane. Umabot sa 60,000 pesos ang damage ng sunog sa kanilang bahay. Ang mag-asawang Junjun at Marvy ang admitted ngayon sa ospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ay isang driver ng motorsiklo na isang minor de edad at 2 angkas na pareho ring mga minor de edad nang bumangga ang minamanyang motorsiklo sa isang barandilya sa gilid ng highway sa Barangay Borabod, Bayan, Alawang, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang motorsiklo na ginamit ay isang Motorstar 110 na minamaniho ng isang 15 anyos pa lamang na estudyante at residente sa Bayan ng Pabuan, Northern Samar. Ang mga angkas nito ay mga minor de edad, 15 anyos na estudyante mula pa rin sa nasabing bayan at isang 14 anyos. Ayon sa report ng PNP, nag-slide ang motorsiklo dahil sa dulas ng kalsada. Ang driver na minor de edad nawala ng kontrol at bumangga sa nasabing barandilya. Nagatamo ang 3 ng sugat sa kanilang mga katawan na agad ng mga isinugod sa ospital. Samantala, nasa Lawang Municipal Police Station naman ang ginamit na motorsiklo. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula pa kagabi hanggang kaninang umaga, pila pa ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Dagupan City na magsisibalikan sa Metro Manila para sa kanilang mga trabaho. Ayon sa mga terminal bus dispatchers, sapat naman ang kanilang mga buses, kaya lang talaga nagkakasabay-sabay ang dating ng mga pasahero. Maging ang mga daanan sa Rosales at Tordaneta City papasok ng TPLEX ay may kabigatan din ang daloy ng trapiko mula kaninang madaling araw sa pagsasabay-sabay ng mga sasakyan. Inaasahan na magluluwag din ang mga bus terminal ngayong tanghali dahil sa karamihan na rin ang nakakasakay at nakakabiyahe na. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris, 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Region. Mahigit 130,000 halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Police Regional Office 11 sa isinagawang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao Region sa loob lamang ng 24 oras noong January 1, 2025. Sa 4 na anti-illegal operation ng Kaprisan, 4 na drug personality din ang naaresto matapos positibong nabilhan ng iligal na droga sa mga operatiba ng Kaprisan na nagpanggap na pusher buyer. Sa nasabing operasyon ng Kaprisan na under ng Police Regional Office 11 ay nakumpiska sila ng illegal na droga na hinihina ng Shabu na may bigat na 19.24 grams na may standard drug price na 130,832 pesos. Pinuri naman ni PRO 11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang kanyang mga kapulisan sa matagumpay na operasyon at binigyan diin ni Rosete na ang kahalagahan ng mga tagumpay na ito sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng Davao Region. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.